Halos mapugtong aking hininga sa walang tigil na halik na ginawa nito sa akin sa loob ng kanyang bathroom. Kahit nakakailang halik na kami sa isa't isa, hindi pa rin naman ako ganoong kahusay sa paghalik. Tanging ito lamang ang nagdadala kung paano painitin ang aming katawan. Kasabay pa noon ay kung saan-saan nakakarating ang kanyang kamay. Not until this time. Hindi ito katulad kahapon na pinahiram niya pa ako ng t-shirt. Ngayon ay tuwalya na lang ang suot ko. Nalaglag pa sa sahig. Sian. Pagmamakaawa ko nang bitawan nitong aking labi at ang aking pisngi naman ngayon ang kanyang hinahalikang pababa sa aking leeg. Halos pangapusan ako ng hininga. Ungol nito pero patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Napakapit ako na mahigpit sa kanyang batok nang bigla na lamang niya akong buhatin. Sa punito ang aking pangupo kaya niyakap ng dalawang binti ko ang kanyang bewang para hindi ako mahulog. Kahit na alam kong nakaalalay ang isang kamay nito sa akin, malaki at malakas pa naman ang braso nito. Tumigil ito sa ginagawa at kami ay nagkatitigan habang namumungay ang kanyang mga mata. Tama ba to? Biglang nagsalubong ang kilay nito habang hindi kumukurap ang mga mata. Alam ko mali ito eh. Bawal ito. Pagpapatuloy ko sa pagsalita. There's nothing wrong between us. How could you say that? Kasi ano? Ano nga ba ang sasabihin ko? Ba't hirap na hirap ako magbanggit? Paano ba naman sasabihin ko na bawal itong ginagawa namin lalo pa at wala namang kaming relasyon? Wala nga kaming matinong pag-uusap sa kung ano ba ang meron sa amin dalawa. Pero heto, pumapayag akong halikan niya at yakapin. Lahat na ng parte ng aking katawan ay nahawakan niya. Sino ba naman ang matinong babae ang papayag sa ganitong setup? Ako lang ata. What? Hindi ko alam. Nakagat ko ang pang-ibaba kong labi dahil nahihi ako magsalita. Ang dami kong pwedeng sabihin pero wala naman akong lakas ng loob dahil unang-una ay gusto ko rin naman. Magsisinungaling pa ba ako? Shit! Mahinang pagmumura nito at nagulat ako nang bigla na lamang niya akong mahigpit na niyakap at para lang itong may bitbit na laruan at lumabas kami ng kanyang bathroom. Muli ay siniil niya na naman ako ng may init at mapusok na halik. Naramdaman ko na lang ang malambot na kama sa aking lukuran at ngayon nga ay hindi na ako magtatangka na magsalita pa. You will never regret this moment for having me, love. Sabi ni Sian. Hapon na nang iniuwi ako ni Sian sa bahay. Mabuti na lang at wala pang iba naming kaibigan. Habang sa Ate Arya naman ay hindi ko alam kung nasaan o baka nasa kanyang kwarto at nagpapahinga kaya hindi ko na ginambala. Para pa rin akong lutang sa sandaling ito sa aking kwarto. Bumabalik ang nangyari sa amin dalawa ni Sian. Sino ba naman ang agad na makakalimot noon ay halos oras lang ang nagdaan. Nang magising ako ay tanghali na at sakto naman na may masasarap na pagkain na nakahain sa table nito. Hindi na ako nahiya kay Sian sa matinding pagkagutom. Ito pa nga naglalagay ng pagkain sa aking pinggan. Matapos namin kumain ay saka ko lang napansin na ang linis-linis ko pala. Nakasuot ako ng roba at sobrang cute ng design at may tatak pang Chanel. Maskang sapin ko sa paa ay parehas ng tatak. May suot na din akong underwear na itinanong ko pa kay Sian kung siya ang nagsuot sa akin na mabilis din naman na sinagot niya ng yes. Para akong baby na inaalagaan niya nang ako ay tulog. Hindi ko alam kung ano ang ipinampunas niya sa akin at ang bango-bango ko. Nang sabihin kong kailangan ko na umuwi ay nag-iba ang timpla ng mukha nito. Kung hindi pa ako nagmakaawa ay hindi pa ako papayagan pero may kapalit natural. Kung noong una ay nakadalawang rounds lang kami, sa pangalawang pagkakataon ay nakatatlo pa kami. Hindi ko alam kung paano ko nakayanan ang ganoong kasarap at pagod pero itong si Sian na kahit na may edad na ay malakas pa pala ang tuhod dahil hindi niya ako tinantanan. Ako na lang ang sumusuko sa matinding pagod. Iba na ang suot ko nang makauwi dahil sa sobrang dami ng damit sa kanyang closet na ang sabi nito ay para sa akin daw iyong lahat. Para siyang nahihibang pero isunuod ko na lang ang komportableng blouse at square pants. Nag-take out pa kami ng foods at ibinigay niya sa akin. Ang sabi ni Sian ay huwag ko na raw kainin ang mga dinala ko mula sa school dahil sira na iyon kahit nakalagay sa ref. Hindi na ako tumanggi pa lalo pa at sobrang dami na naman ang binili niyang pagkain para sa akin. As if naman mauubos kong ito lahat. Pero thankful pa din ako sa pagiging generous niya. Halos hindi pa ako makalabas-labas sa kanyang kotse dahil ayaw niyang tantanan ng aking labi na sa tingin ko'y nangangapal na sa kakahalik nito. Parang gusto ko na naman na matulog. Pero ang utak ko ay gising na gising.
Ang hindi pa mawala sa aking isipan ay susunduin na niya daw ako kinabukasan para dalhin sa kanyang bahay. Super pagtanggi ang aking ginawa dahil hindi pa naman ako tapos sa aking trabaho at mas lalo na at baka magtaka ang iba kung kaibigan. Pero hindi, masyado itong mapilit at siya na daw ang bahala sa lahat. Tinawagan niya pang school administrator para lang sabihin na kukunin akong tutor. Siguro dahil sa yaman at impluwensya nito ay mabilis na pumayag ang aming admin. Nagdadalawang isip tuloy ako kung magliligpit na ako ng gamit. Kunti lang ang dadalhin ko doon dahil isang buwan lang naman ako doon para turuan si Misty. Kailangan ko rin na sabihin sa aking mga tiyang ang pagkakaroon ko ng bagong sideline para hindi sila mag-alala sa akin once na may mangyari sa akin na masama. Pero anong nangyari sa aming dalawa ni Sian ay never kong sasabihin. Mamamatay na lang ako ay hindi ko sasabihin sa aking mga tiyang at baka ako ay kanilang kalbuhin nang wala sa oras. Ang iniingatan nilang pamangkin ay lumandi sa isang matanda. Ayoko mang isipin dahil pangit pakinggan ay tsak ganoon ang kanilang iisipin. Kaya mas maigi ng manahimik. Kahit sa mga kaibigan ko ay hindi nila ito malalaman dahil nakakahiya. Kay bata-bata ko pa lang ay hindi na ako inosente. Kahit pa sabihin na uso na iyon sa ganitong panahon pero iba ang sitwasyon ko. Alam nilang wala akong kamalay-malay sa mga ganitong gawain pero ngayon ay polluted na. Hello, Chang Alma? Oh, hello anak. Kumusta ka na dyan? Mabuti na matapatawag ka na ulit. Opo, pasensya na, sobrang busy lang po ako nitong nakaraan at ngayon ay bakasyon na. Sagot ko, maigi naman. Halika na din at nang makauwi ka naman dito. Bakasyon na rin naman na, diba? Yun na nga po baka sa susunod na lang po ako makakauwi, Chang. Dahil may panibagong trabaho ako ngayong gagawin. Trabaho? At ano naman trabaho yan, anak? Tutor po. Naikwento ko na lang kay Chang ang pagtututor ko sa aking estudyante na si Misty pero hindi ko sinabi na ako'y titira sa kanilang bahay at baka hindi nila ako payagan. Ayaw na ayaw pa naman ng aking mga Chang na kung saan-saan ako nakikitulog. Kaya ang sinabi ko na lang ay uwian ako sa hapon. Matapos ng aming pag-uusap ay lumabas ako ng aking kwarto. Saktong dumating sa Ate Mika na galing sa duty. Bumaba sa Ate Arya na mukhang bagong gising lang din. Maya-maya pa ay nagsidatingan na rin ang lahat ng aming kaibigan at ngayon ay kumpleto na kaming lahat. Dahil dinner na ay ang pagkain na binili sa akin ni Sian ang aming kinain. Pasimple pa akong binulungan ni Ate Arya at sinabi ko sa kanya na kay Sian iyon galing. Hindi na rin ito nagtanong pa dahil parang may sariling mundo na rin si Ate Aryan. Wala pang 8:00 ng gabi nasa sala kami para manood ng Netflix. Nang maglabas ng beer si Ate Lian habang sa Ate Arya naman ay mga chichirya. Nalaman kong may kanya-kanya palang agenda ang bawat isa. Si Ate Tanya ay inalok na maging personal nurse sa mayamang lumpo na mabilis nitong tinanggap dahil sa malaking sahod. Si Ate Lian naman ay nagtatrabaho pala sa isang coffee shop at ngayon ay may nakabangga na isang wais na abogado. Kailangan pagbayaran ni Ate Lian ang pagsapak sa mukha nito at nakapirma sa waiver na magiging katulong ito ng 3 buwan. Kaya hindi ito masyadong magpapakalasing dahil balak nitong umuwi sa kanilang mansyon. Hindi nila ako sumingit pa sa kanilang usapan at tahimik na lang dahil mukhang may kanya-kanya silang gampanin. Sa Ate Grace naman ay aalis na papuntang China. Matapos ng 1 oras, mahigit na tsikahan at inuman ay umaga na rin kaming nagsipagpahinga. Ako naman ay nag-ayos na ng aking gamit at inilagay na ang mga iyon sa maleta. Hindi naman kalakihan ang maleta ko kaya kunti lang ang kaya kong dalhin. Puro t-shirt at pants lang ang isusuot ko, lalo pa at kailangan ko ipakita ang pagiging teacher ko kay Misty at hindi feel at home. Mabilis lang din akong natapos sa pagligpit ng aking gamit. Ilang hygiene kit lang ang dala ko at kung may kailangan pa ako ay siguro naman ay pwede akong lumabas sa kabilang mansyon para bumili. Bago ako nahiga sa aking kama ay chinek ko ang phone ko kung may tawag o text message ba si Sian sa akin pero wala. Ganito talaga ito kaya kung minsan ay nakakasama ng loob. Nakakainis lang matapos ng lahat wala man lang paramdam kapag hindi na kami nagkikita. Nagising ako sa aking alarm. 5:00 pa lang ay gumayak na ako. Lahat ay nakaready na kaya ibinaba ko na ang maleta ko sa ibaba at nagulat pa ako nang makita ko sa Ate Grace na buhat-buhat niya rin ang kanyang maleta. Sabay pa kaming natawa na dalawa. Pagbaba namin ay katatapos lang magluto ng breakfast ni Ate Aryan at halata sa mukha nito ang pagtataka at gulat sa hawak naming maleta. Ano yan? Mag-evacuate na ba kayo? Sabay kaming naupo ni Ate Grace at nauna itong sumagot. Mamaya na ang flight ko, Aryan, sa Shanghai, China. Sagot nito. Last week lang kasama mo si Chinito Boy Ngayon naman ipupunta ka na ng China? Anong gagawin mo doon? I need to go there for my sick father. Sagot ni Ate Grace at nagsimula ng kumain.
Paano naman ang Prince Charming mo sa Lester? Walay na ba? Lumungkot ang muka ni Ate Grace at napatigil sa pagkain at parang naiiyak na. Inalo ito ni Ate Arian at puro masasamang salita ang sinabi nito tungkol kay Lester na kuya ni Ate Mika. Alam naman namin kung gaano ito nahuhumaling sa lalaki pero ang laking iyon ay hindi pinapansin ang kagandahan ni Ate Grace. Malay mo te, may makilala kang bagong inspiration sa China. Pwede naman si Ken, di ba single pa siya? Pag-suggest ko pa. Matagal bago ito umimik bago magsalita. Siguro ngay kailangan ko na mag-move on. Sagot nito. Ganyan nga, Grace. Mag-iingat ka, Ate Grace, sa pupuntahan mo. Mamimiss ka namin. Salita ko sabay yakap dito. Nag-group hug tuloy kami dito sa harap ng pagkain. Ikaw, Hana, saan ka pupunta? Ba't may dala kang maleta? Ang yun ako susunduin ng driver ng bago kong trabaho. Nag-explain ako para alam nila. Dahil cargo pa rin naman nila ako once na umalis akong walang paalam. Kaya matapos ng ilang oras, ay may malakas na pagbusina kaming narinig sa labas ng bahay. Sa tingin ko ayun na ang sundo namin. Paglabas namin ay isang magarang sakyan ang dumating. Kanina yan? Hindi ko alam. Sagot ko. Hindi ganyan ang kotse ni Ken? Sagot ni Ate Grace. Pero halos matanggal ang pangako nang makita ko kung sino ang gwapong nakatayo at naglalakad patungo sa amin. Si Sian. Si Ate Arian ang nagsalita. Sino naman siya? Pagtataka ni Ate Grace. Ang nagpakilala pa ay si Ate Arian dahil ako'y hindi na nakapagsalita dahil sa angking kagwapuhan ni Sian. Biglang nag-init ang aking mukha nang maalala ang nangyari kahapon. What's up, TL? Boses iyon ni Alex. Si Ate Arian naman ngayon ang naniga sa kinatatayuan. Sino naman to? Bakit marami atang gwapo ngayon? Manghang tanong ni Ate Grace kaya ako naman ang sumagot. May isa pang kotse ang dumating. Mukhang ito na ang sundo ni Ate Grace at tama nga. Si Ken iyon. Gwapo itong bumaba ng kotse. Mukhang malinis at mabango pero hindi pa man nagtatagal ang aking mata kay Ken ay bigla na lang itong nawala sa aking paningin at ngayon ay katabi ko na si Sia na simangot ang muka. Si Ate Arian din ay ganoon. Galit itong sininghalan si Alex. Ilang saglit pa ay porsado na akong pinapasok sa loob ng kotse ni Sian. Ang dilim na mukha nito ngayon na ikipinagtataka ko. Bumitaw lang ako at tumakbo para lumapit kay Ate Grace at yumakap dito. Ingat ka, Ate Grace. Mag-iingat ka, Grace. Ingatan mo itong kaibigan namin, Ken, ha? Pagpapaalala ni Ate Arian. Tumango si Ken at gwapong ngumiti. Hindi pa man ako nagtatagal sa pagkakatayo ay napatili ako nang bigla na lang na may bumahat sa akin. Si Sia na parang gustong makipagsuntukan ngayon. Hey, ano bang problema mo? Inis na ani ko dito nang makaupo na sa sasakyan nito. Hindi ito umimik bagkus ay pinaandar ang manibela. Ewan ko sa'yo. Nakakaasar pala ang taong ito. Matapos kong ibigay ang sarili dito kahapon, ngayon ay gumaganito na ito. Hindi ko alam kung magsisisi ba ako o hindi. Nakakayamot lang. Mama Hana! Malakas na tili ang sumalubong sa akin pagkababa ko ng sakyan ni Sian. Walang iba kundi si Misty. Tuwang-tuwa ito at mabilis akong sinugod ng yakap. Misty! Masaya ko itong niyakap ng mahigpit kahit ilang araw lang naman ang nagdaan na hindi kami nagkita matapos ng recognition. Kahit na 6 at magpipitong taon pa lang ito ay malaking bulas si Misty na halos umabot na sa aking balikat. Maliit lang din naman kasi ako kaya hindi na nakapagtataka lalo pa at may lahing foreigner ito. I'm so happy that you finally here in our mansion. Ngiting-ngiti pa ito habang yakap-yakap din ang teddy bear nitong kulay pink. She's wearing a dress like a Disney princess. Hindi ko akalain na ganito pala itong manuot ng damit kahit nasa bahay lang dahil madalas na nakikita ko kay Misty ay school uniform nito at PE uniform. Bihira lang ang naka-civilian kapag may mga school programs lang. Nakita ko matandang babae na mukhang strikta dahil mahaba ang suot nitong bestida habang nakapuyod ng mataas ang buhok nito at salamin na maliit habang nakataas ang isang kilay. Parang hindi ito ngumingiti dahil iisa lang ekspresyon ng muka at nakataas pa ang kamay sa kanyang dibdib habang magkasalikop. Para siyang si Miss Minchi ng Princess Sarah. Hello po, ma'am. Yumuko ako ng bahagya para bumati dito. Ang pangalan ko po ay Virginia Amor. At akong mayordoma sa loob ng mansyon na ito. Pwede mo akong tawaging Miss Nia. Masungit na salita nito habang nakataas ang noo na nakatingin sa akin. Okay po, Miss Nia. Tipid kong ngiti. Mukhang perfectionist ang datingan nito. Masungit dahil matandang dalaga tulad ng mga tiyang ko. Hinawakan ako ni Misty sa aking kamay habang nakatingala sa akin. Let's go inside, Mama Hana. I want to show you my room.
Nakangiting salita nito. Sasagot sana ako nang may tumikhim sa aming likuran. Si Sia na bitbit ang aking maliit na maleta. Para lang itong nagbuhat ng magaan gamit lang ng isang kamay nito. Samantalang ako ay hirap na buhatin ang gamit ko. We go to straight to your room. Maangas na salita nito at nauna nang naglakad sa amin. Sumunod na lang kaming dalawa ni Misty habang nakahawak pa rin ito sa aking kamay. Habang si Miss Nia naman ay nasa aming likuran na hindi nagbabago ang ekspresyon ng mukha. Namamangha pa rin ako sa laki ng kanilang mansyon. Ito ang second time na nakapunta ako sa lugar na ito pero hanggang sasakyan lang ako at hindi na bumaba. Kahit gabi na iyon ay makikita ko kung gaano karangya ang lugar na ito. Pagpasok pa lang sa napakalaking gate ay garden agad ang una mong matatanaw. Lalo pa ngayon dahil maaga ay makikita ng lahat ang iba't ibang klase ng halaman at bulaklak. May malaking fountain pa sa gitna at puro bulaklak na nakapalibot. Hindi na iiba ang mansyon na ito sa bahay ni Ate Lian at Ate Mika na mula sa angkan ng mayayaman. Nakabukas ang malaking front door at nakasunod lamang kami kay Sia na parang hari na naglalakad. Nakita ko ang ilang kasambahay na mga naka-uniforme. Mabilis silang huminto sa paglalakad at nagsiyuko nang makita nila si Sian. Ganito ba talaga ang mayayaman? Para palang nakakatakot. Napanganga na lang sa laki na loob ng kanilang mansyon. Napakalaki nito na para bang nasa museum kami. Ang nakakadagdag pa sa ganda ay ang napakalaking chandelier sa gitna. 4 na palapag ang mansyon at mula sa tuktok na iyon ay nakasabit ang higanteng chandelier. Bagay ba talaga ako dito? Kung sa bagay, ba't pa ba ako magtataka isa sila sa bilyonaryong tao dito sa bansa? Nakikisabay na lang ako kay Misty sa kanyang pagkukwento dahil marami daw ito ipapakita sa akin na kanyang collection ng mga dolls. Pangiti-ngiti pa ako habang ang mga mata ko ay umiikot na sa kabuuan ng mansyon na ito. Marami mga kasambahay akong nakita na humihinto sa ginagawa at napapatingin sa amin, partikular sa akin. Hindi ko pa sila kilala at hindi ko alam kung makakasundo ko ba ang ilan sa mga ito o hindi. Dahil may mga taong mabilis mong makasundo at ang iba naman ay hindi ka papansinin kahit wala ka namang ginagawa sa kanila. Umakyat ng hagdan sa Sian kaya nagpatuloy lang kami sa paglalakad ng Misty. Hindi ko na nga ito masyadong maintindihan sa pagkukwento dahil habang tumatagal ay kinakabahan ako. Hindi ko naman alam kung bakit. Matapos namin maglakad sa napakahabang hagdan ay nakarating kami sa itaas pero nagulat ako nang buksan ni Sian ang isang pinto. Pero hindi lang siya basta pinto dahil elevator iyon. Get in. Sumunod kami ni Misty at nauna na sa loob ng elevator at nahuli si Sian. Kakaibang elevator na ito, masyadong aesthetic at maganda ang design. Hindi katulad sa iba na pangkaraniwan na silver at may salamin. Tumahimik na din si Misty at saglit lang ang aming hinintay dahil nakarating kami sa aming pupuntahan. Hindi ko alam kung pang ilan na floor ito dahil natatakpan ng malaking katawan ni Sian ang button. Nang bumukas iyon ay gusto kong mapanganga pero hindi ko magawa dahil baka isipin ay masyado na akong taga-bundok, which is totoo naman. Paano ba naman kasi ang ganda ng bawat pasilyo na para bang nasa luxury hotel kami ngayon? Kung kanina sa ibaba ay puro nagkikislapan ang magagandang kagamitan doon, ay ganoon din dito. Puro mga paintings na malalaki ang nakasabit sa bawat pader at may mga statue rin na nakatayo. Nakakatakot silang masagi at baka kulang pa ang buhay ko sa mahal na mga nakadisplay dito. Nakakahilo ang lugar na ito dahil mukhang puro kwarto ito na tsak walang masyadong gumagamit dahil bukod kay Misty ay 2 uncle lang nito ang kasama nito. Teka, nasa na nga pala ang lolo at lola ni Misty na nakasama nila noong recognition? Wala din akong alam kung saan ang totoong magulang ni Sian. Mama Hana, this is my room. Biglang hila sa akin ni Misty sa isang pintuan. Napatingin ako kay Sia na tuloy-tuloy lang sa paglalakad at mukhang hindi kami napansin na hindi na kami nakasunod sa kanya. Hinila akong papasok ni Misty sa loob at talagang namangha ako sa laki ng kwarto ng batang ito na para bang mas malaki pa iyon kaysa sa bahay namin sa Bulacan. Kulay peach at pink ang theme ng loob at ang kanyang bed na queen size ay sobrang ganda dahil may nakasabit pa iyon sa itaas na tulad sa royal family. May vanity mirror ito at nakakagulat sa dami ng make-ups at panali sa buhok. Sobrang dami noon na para bang hindi na akma para sa edad nito na sobrang bata pa. Sa kabilang gilid naman ay may manikin na nakasuot ng Disney princess at hindi lang isa o 2. Dahil sobrang daming manikin, meron din itong malaking upuan na malaki na pang-princess sa gitna. Napapawaw na lang talaga ako. Ipinakita sa akin ni Miss ang mga damit nito sa walk-in closet.
Nalulula na lang ako sa sobrang dami at maayos na nakatupi at hanger na tulad sa mall. Ang isang pinto naman ay punong-puno din ng gamit lalo na ng mga sapatos na maayos ang pagkakadisplay, mga bags at iba't ibang accessories. Ang sarap siguro maging anak ng mayaman. Lahat ng gusto mo ay nakukuha mo. Kaya siguro sa atelier ay ganito din kasosyal kahit nasa bahay lang. Madalas ay nalilibre pa kami ng damit at jewelry. Do you like my room, Mama Hana? Inaya ako nitong maupo sa kanyang napakalambot na kama na halos ikalubog ng aking puwet. Sobrang bango pa ng kwartong ito. Tumango ako. Yes, sobrang ganda. First time ko lang makakita ng ganito kagandang room. Nakangiti na ani ko dito. Thank you, Mama Hana. I love my room. My mommy don't allow me for having a room like this. Malungkot na salita nito. Why? Pagtataka ko. They want a room like an adult, but I don't like it. I'd cried so much but my Uncle Sian to the rescue. Sabay ngiti nito. Nakatitig lang ako kay Misty habang nagsasalita ito. I love my Uncle Sian. He was my favorite uncle ever. And also Uncle Xavier. I love them so much. Ngumiti ako kay Misty at tinapik ang kanyang likod ng mahina. Hindi ko man alam kung ano ang pinaka-main reason ng magulang ni Misty pero natutuwa naman ako dahil mahal na mahal ito ng kanyang mga uncle. Napaangat ako ng tingin ng may tumikim. Sa Sian, hindi namin napansin na nakapasok na pala ito. Diretso itong nakatingin sa akin at bumaba ang paningin sa kanyang pamangkin. Uncle! Bumaba ng kama si Misty at lumapit sa kanyang uncle at yumakap sa kanyang tiyan. Hinaplos naman ni Sian sa ulo ang bata at ngumiti. Nakakatuwa silang tingnan na para bang tunay na magtatay. Siguro masarap maging tatay itong si Sian dahil makikita mo sa kanya ang pagiging responsible at mapagmahal kahit wala sa itsura nito. Let's go to your room. Okay. Tumayo na ako at sumunod sa kanila dahil si Misty ay nasa uncle niya, siya nakayakap. Ilang pintuan pa ang aming dinaanan bago ako naglakad patungo kung saan pumasok ang mag-uncle. Nanlaki ng bahagyang aking mata dahil hindi ko akalain na ganito pala kaganda ang kwartong gagamitin ko. Sobrang laki at maaliwalas, mabango at malamig dahil sa aircon. This is your room for now. You can tell me if you don't like the color of curtain or your bed. We can change it. No, hindi na. Okay na ito at maganda. Mabilis kong sagot. Ano pa bang ipababago dito? Sobrang ganda at linis ng kwartong ito. Okay. Ilang saglit lang na pag-uusap namin ay may isang kasambahay na nagsalita. Excuse me, sir. Ready na po ang pagkain. Okay. Tumango ito. Misty, sumabay ka na kay Martha. Okay, uncle. Mabilis naman itong bumitaw sa akin yung uncle. Nagbabay pa sa akin si Misty na mukhang masunurin. Nang mawala ang mga ito ay mabilis na nilak na Sian ang pinto na mabilis na ikinakabog ng aking puso. Love. Hindi tuloy ako makagalaw na lumapit sa akin si Sian. Napatingala na lang ako na bigla niya akong hapitin sa aking bewang. Did you like your room? Malambing na salita nito na aking ikinapikit ng mata nang maramdaman kong sa tenga ko ito nagsalita. Pati buhok ko sa batok ay nagsitayuan. Yeah, I like it. Hindi ko alam pero napahawak ako sa kanyang matigas na tiyan. Pakiramdam ko kasi ay mabubuwal ako kapag hindi ako kakapit sa kanya ngayon. Biglang nag-init kasi ang katawan ko nang wala sa oras. I'm glad that you like it. Hinalikan ako nito sa aking noo. Gustong gusto ko ito sa tuwing hinahalikan niya ako sa aking noo. So gentleman. Pinaulanan ako nito ng maliliit na halik sa buong mukha ko at maski sa aking leeg. Sian, we can quick escape here. Ha? May pupuntahan ba tayo? Bigla akong nalito sa sinabi nito. Sabay ngisi nito. At sa sobrang bilis ng pangyayari ay dinala ako nito sa kama at mabilis akong dinaganan. Teka, di ba kakain na? Pigil ko sa kanya at baka nakalimot na. Nakakahiya naman lalo pa kay Misty at baka maghintay iyon. But I want to eat you. Just give me 10 minutes, love. Sabay haplos sa akin. Napakagat na lang ako sa aking labi. Ang akala ko ay ako lang ang nakakaramdam ng init ngayon. Mas matindi pala ito kahit na matanda na. Palaban pa rin. Mukhang tama nga ang co-teacher ko. Sabay kaming nakarating sa sukdulan at bumagsak sa akin tabi. Hinihingal kaming parehas. Sa 10 minuto na iyon ay hindi ko akalain na pwede palang mangyari iyon. Baka sadyang magaling lang ito sa mabilisan. Thank you, love.
Inabot ni Sian ang aking muka at hinalikan iyon ng mapusok. Wala itong sinasabi sa akin kung gusto niya ba ako, but I can feel that he was sincere to me. Alam kong mahirap maging assuming pero bahala na nga. Nagpalit lang ako ng damit at pants at sabay kaming bumaba. Nung una ay nakahawak pa ito sa aking kamay na agad kong tinanggal kaya sumibangot ito. Sinabi ko na lang na huwag ipaalam sa iba dahil nahihiya akong malaman ng iba. Nang makarating kami sa dining area ay sobrang malaki iyon. Mama Hana! Nakangiti si Misty habang kumakain. Tumabi ako sa kanya habang sa Sian ay masama pa rin ang muka. Hindi ko na lang ito papansinin at baka malaman pa ng iba. Mabilis na lumapit ang ilang kasambahay para pagsilbihan kami. Nakakahiya nga dahil hindi ako sanay sa ganito. Masarap ang nakahain sa lamesa. Nakakagutom lalo pat katatapos lang naming mag-ano. Why did you took so long, Uncle? Ngumunguya na tanong ni Misty. Napatigil ako sa pagkain at napatingin sa bata. Parang kulang na lang ay gusto kong malubog sa akin ang upan ko ngayon. Wala sa loob na napainom ako ng tubig. I have something important to do. Casual na sagot nito na para bang wala lang. Hindi ako makatingin kay Sian ngayon na nasa aking harapan. Nakakahiya lang. Dapat talaga pinipigil ang oras. Sa susunod talaga isasabihan ko itong Sian na ito. Teka, ibig sabihin may kasunod pa sa nangyari sa amin? Diyos ko po, nagpunta ko dito para sa pagtututor sa estudyante ko at hindi para lumandi. Natapos kaming kumain at nauna nang umalis si Sian nang hindi ako pinapansin. Napasunod na lang ako sa kanya ng tingin dahil parang wala ito sa mood. Mama Hana, don't mind me uncle if you always quiet and masungit. Masungit? Opo, he is always masungit here. Even Uncle Xavier scared of him, but he always nice to me. Nakangiting nito sa akin. Tumango na lang ako bilang pagsang-ayon. Mukhang may ugali nga siguro itong si Sian. Ang sabi pa naman ng matatanda, lalo na ng aking mga tiyang ay malalaman mo lang ugali ng isang tao kapag nakasama mo na sa loob ng bahay. Katulad na lang ngayon, matapos mag-init ng aming katawan ay nag-iba agad ang mood nito nang hindi lang ako pumayag na hawakan itong aking kamay. Tapos, nakabusangot na. Bahala siya. Kala niya makakaisa pa siya sa akin. Matapos niyang kunin at angkinin ang buo kong pagkatao, ganun-ganun na lang basta. Pati ako ay nawala rin sa mood. Bago kami bumalik ng kwarto ay kasama ko pa rin si Misty habang si Miss Nia, na kamukha ni Miss Minchin, ay ipinakilala sa akin ng ilang mga kasambahay na dapat kong makilala kapag may kailangan ako. Strikta ito habang nagtuturo sa mga bagay na bawal hawakan o galawin man lang. Mga kwartong ipinagbabawal pasukan ng kanilang master. Marami palang bawal ang loob ng mansyon na ito pero sa pagkain ay hindi masalan. Basta kapag ikaw ay gutom ay pwedeng-pwede kang kumain at mag-request ng kakainin sa kanilang chef. Dahil ako ang teacher ni Misty ay hindi na niya ipinaalam sa akin ng ilang gawain dahil hindi nasakop iyon ng aking trabaho. Ang tanging ko lang gagawin ay magturo sa bata. May personal yaya sa Misty na sakto naman nagbakasyon dahil nagkasakit ang anak. Kung kaya ay pwedeng idagdag na lang sa akin trabaho ay ang pag-aalaga dito at may additional na sahod iyon bukod sa akin pagtuturo na mabilis kong sinang-ayunan. Hindi mahirap alagaan at bantayan si Misty. Nung estudyante ko pa lang ito ay mabait at masunurin ito. Matapos ng ilang tagubilin sa akin ng mayordoma ay mapang-utos pa itong pinaakyat na kami sa itaas dahil oras na para turuan ko sa Misty. Tatawag na lang daw ang mga ito sa telepono kung may kailangan. Muli ay sumakay kami ng elevator ni Misty. Madaldal pala talaga si Misty kapag komportable ito sa kanyang kasama. Kaya pala sa loob ng classroom ay tahimik lamang ito at parang ayaw makapag-usap sa mga kaklase at tanging ako lang ang gustong kausapin kapag lunchtime at uwian. Anong gusto mong unahin natin na pag-aralan, Misty? Tanong ko sa kanya na nakaharap na kami sa kanyang books. Dito lang din kami sa kanyang kwarto mag-aaral dahil ayaw ni Misty sa library ng kanyang uncle Sian. Natatakot daw ito doon dahil sobrang daming libro ang nakikita. Kumpleto din naman ang kwarto ni Misty dahil may study table na malaki at complete set para sa pag-aaral nito. May laptop sa harap at makakapal na libro. Hanga na talaga ako sa kwartong ito ni Misty. Kung dati-rata ay nangangarap din ako ng ganitong setup nung nag-aaral pa lang ako pero dahil sa kahirapan ay hanggang pangarap lamang iyon. I want a Filipino language, Mama Hana. I want to speak more Tagalog than English. Konti lang no ko po sa Tagalog, Mama Hana. May pagsign pa ito ng konti sa daliri. Minitaan ko ito at naunawaan. Sa klase naman talaga kahit nagtuturo ako ng Filipino ay sadyang nahihirapan ang ibang estudyante ko sa pagsasalita, lalo pa at sa accent nila dahil more on English silang magsalita. Kahit pinag-aralan na namin ang abacada sa eskwelahan, ay muli kong itinuro iyon kay Misty.
Nakakatuwa nga itong magsalita ng Tagalog dahil with accent pa. Kailangan kong pakunti-kunti ay may matutunan ng ibang mga salita sa Tagalog sa Misty at kapag may natutunan na ito, gagawan ko ito ng pagsusulit. Lumipas na lang ang mga oras at may kumatok sa pintuan. Si Mila na isang kasambahay, may bit-bit itong merienda. Merienda po muna kayo, ma'am. Nakangiti nitong lapit. Mabilis kong tinulungan ito para ipatong sa table. Nagpasalamat ako dito at umalis na rin pagkalaunan. Ang dami naman pagkain nito, Misty. Mauubos pa nating dalawa ito? I only eat my favorite sandwich and milkshake, Mama Hana. Inabot ko sa kanya ang sandwich at milkshake. Marami pa rin iyong sandwich dahil bukod doon ay may pie, cake, salad at carbonara. Mabuti na lang at isang mango juice ang para sa akin. Siguro kakainin ko na lang ito lahat. Sayang naman kung hindi ko kakainin at baka magtampo ang grasya. Kasalanan nila iyon kasi marami silang ginawang merienda. Mukhang masasarap pa naman ang lahat.